Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ngayong araw ay gagawa tayo ng trellis para gagapangan ang ating tanim na upo. At nagluto ako dito ng talbos at bulaklak ng kalabasa para sa aming pananghalian. Sipag at syaga lang ang punan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Umaga pa lang ay umakyat na ako dito sa itaas ng bundok para kumuha ng kawayan sa paggawa ng gagapangan ng ating tanim na upo. Malapit lang ito dito sa aming kubo at dito rin kumuha si Bena ng kawayan nung naglagay din siya ng gagapangan ng kanyang tanim na pipino. At habang may ginagawa ako dito, sila Bena naman ay nagkakanggot ng niyog malayo dito sa ating kubo. At saka kaputol ko dito ng kawayan, hindi ko na malayan. Unti-unti na pala ako dito binabagsakan. Pero hindi talaga yan maiiwasan mga kapugi. Minsan may nangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Pero kahit ganun pa man, ipagpapatuloy pa rin natin ang ating mga nasimulan. At nung natapos na ako dito sa pagputol ng kawayan, di ko napansin ay may pinya pala ako ditong tinamaan. Buti na lang ay hinog na ito at akin na lang itong kinuha para may pangmerienda tayo mamaya. At inipon ko lang muna dito pansamantala ang mga kawayan na aking nakuha. Tapos bigla naman ditong umulan pero akin lang naman itong hinayaan. Maganda nga ito para madaligan itong ating taniman. Pagkatapos kong inipon ay dinala ko na ito doon sa area na papatayuan natin ang gagapangan ng ating upo. Inunti-unti ko lang ito sa pagkuha para hindi sumabit doon sa dinadaanan nating sitaw. Nagsisimula na kasing gumagapang itong tanim nating upo dito mga kapugi. At ipinasok ko muna dito ang pinya na ating nakuha at kinuha na din itong kahoy na aking gagamitin sa pagpatulis ng kawayan. Ito yung ating gagamitin panghaligi sa paggawa natin ng trellis. Madali lang dito maglagay dahil malambot ang lupa na ating pinagtutusukan dahil palagi na kasi ditong umuulan. At maganda rin ito para sa amin ni Benan dahil hindi na kami gaano naghahakot ng tubig papunta dito sa itaas ng bundok para gagamitin namin dito pandilig. At napuno na din ng tubig ulan yung drum na nakasalo doon sa bubong ng ating kubo. Kaso may disadvantage naman kapag laging umuulan dahil dumadami ang peste sa ating taniman. Hindi ka rin makapag-spray dahil nahuhugasan ito ng ulan. Pero sabi nga ni Benan kung ano lang makasurvive sa ating taniman, ayun na lang yung ating mapapakinabangan. At unti-unti ko na ditong nilagyan itong taas na ating ginagawang gapangan ng ating upo. Hindi man ito kaganda. Ang malaga ay meron na tayong gagapangan ng ating tanim. Pagkatapos ko dito maglagay ng kawayan ay naglagay naman ako dito ng kahoy na daanan ng ating tanim na upo papunta doon sa itaas. Ginawan ko lang ito na parang hagdan para hindi naman mahirapan sa paggapang itong ating tanim na upo. At inayos ko na lang din ang mga talbos nito at para may patutunguhan naman ang kanilang buhay. Sunod ko naman ginawa ng gapangan itong malapit sa lamesa sa labas ng ating kubo. Inalis ko lang muna dito ang puno ng pinya na nakuhanan na ng bunga. Pati na rin itong mga dahon na tumubo na sa puno. At naglagay na ako dito ng kahoy na panghaligi sa ating gapangan. At sinubukan na din kung matibay itong ating tinalian. At kumuha na rin ako dito ng kahoy na mahaba para ilagay dito sa pinakaibaba dahil hindi pantay itong area ng ating ginagawang gapangan ng ating upo. At yung kawayan naman ang nilagay ko dito sa itaas. Pinutol ko lang ang dulo nito para pumantay. At ganon din dito sa kabila. Hindi ko lang din ito pinutol dahil trip ko lang. Itinali ko lang ito ng maayos para tumibay. At sinimulan ko na rin dito maglagay ng kawayan na may sanga-sanga sa itaas. Ipinantay ko lang dito sa pagpatong para maganda naman tingnan. At gumawa na din ako dito ng hagdan na gagapangan natin ng upo. At naisipan ko meron pala kami ditong pako. Kaya ito na lang ang aking ginamit sa paglagay ko ng kawayan. Pagkatapos kong gumawa ng hagdan ay dali-dali ko naman ito inilagay sa puno ng ating taniman. Itinali ko lang ito ng maayos para hindi maalis kapag ito ay nahahanginan. Medyo mahaba na rin itong katawan ng ating upo dito. Dinadahan-dahan ko lang sa paglagay para hindi ito mabali o maputol. At bigla namang uminit itong ating kapaligiran at nagsimula na ako dito magatong para magpainit ng tubig dahil sigurado pagdating nila dito ni Benan ay magtitimpla kaagad yun ng kape. At habang nagpapainit ng tubig ay nanguha ako dito ng talbos at bulaklak ng kalabasa dahil ito ang ulamin namin ngayong pananghalian. Ito pa lang yung aming pinagkukunan ng ulam dahil yung ibang naming tanim ay nagsisimula pa lang namumulaklak at gumagapang. Pero kahit ganon pa man ay nagpapasalamat pa din kami dahil meron na kaming pinagkukunan na pang-ulam sa pananghalian at nakakasiguradong masustansya pa at sariwa ang gulay ang iyong mailagay sa pagkainan. At natapos na ako ditong kumuha ng talbos at bulaklak ng kalabasa at inilagay ko muna dito sa basket na aking ginawa noong nakaraang araw pa. Tapos ay akin naman kaagad itong hinimay para mahugasan at maluto na. Binalatan ko lang itong talbos at pinutol ng maliit at nang kumulo na itong ating takore ay pinalatan ko naman kaagad ito ng sinaing at patuloy lang ako dito sa paghimay ng talbos at bulaklak ng kalabasa at hinugasan ko naman kaagad ito ng
ng isang beses para maalis yung mga kumakapit na dumi at yung mga insekto dito sa ating gulay. Ganon din ang ginawa ko dito sa bulaklak ng kalabasa para nakakasigurado tayong malinis ang ating kinakain. At ipinatong ko na lang muna dito pansamantala dahil inantay pa nating maluto itong sinaing. At habang nag-aantay ay naghiwa na ako dito ng sibuyas at bawang dahil igigisa natin ito sa sardinas mga kapugi. Ito lang muna ang kaya nating ipanghalo sa ating gulay. Pero kahit ganun pa man ay sobrang napakasarap pa rin ito. Simple lang ito na pagluluto pero hinahanap-hanap pa rin ito ng karamihan. At habang nag-aantay na maluto ang sinaing ay kinuha ko dito ang ating radyo para buksan at makinig ng mga tugtog dito. Ganito lang kasimple ang buhay natin dito sa bundok mga kapugi. At nung naluto na itong ating sinaing ay nilagay ko naman kaagad itong ating kawali. Hindi ko na napakita ang paglagay ko ng mantika dahil akala ko nakaplay na itong ating kamera. Kaya tamang halo lang tayo dito ng sibuyas at bawang. At nung malapit ng masunog ay ibinuhos ko na kaagad dito ang sardinas at dinurog-durog ko lang ito ng kaunti para makuha pa ang sabaw ng sardinas sa lata. Ay dito na muna ako nagbuhos ng tubig bago ko ito idinirekta sa kawali. Naglagay na din ng seasoning para pambalansi ng lasa, kasunod itong asin at tinakpan. Nung pagbukas ko ulit ay kumulo na, ay dito ko na inilagay ang talbos at bulaklak ng kalabasa. Isinabay ko na sila sa paglagay dahil pares lang naman yan sila mabilis maluto. At nung pagbukas ko ulit ng kawali ay tinikpan ko naman kaagad kung tama na itong aking timpla. At nung medyo mataba ay dinagdagan ko naman kaagad ng kaunting asin at tinalo na din ng saglit. Sa wakas ay naluto na din itong ating kinisang talbos at bulaklak ng kalabasa. Sakto nung natapos na ako magluto ay dumating na din dito si Labianan galing doon sa pagkanggot ng niyog at inalis ko na din dito sa apoy ang kawali at isinalang itong takore dahil habang nagpapahinga ito si Labianan ay nagkakape ito. Pero bago yon ay kakain muna kami dito. Simpleng ulam sa panangalian mga kapugi. Yung iba na walang baon ay bumaba muna dito ng bundok para manangalian. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout kay Teng Ens Vincent Ginetni, watching from Bahrain. Kay Fernan Bill, watching from Hungary. Kay Michael Kagandaan Mariano, from Bulacan. Kay Nash Ampak, at sa bunso niyang kapatid dyan sa Cainta Rizal, na si Jamil Ampak. Kay Albert Brian Pacot Ortiz, dyan sa Provincial Capital of Cavite. Kay Virginia Valencia, watching from Dubai. Kay Jonathan Lunyosa, from Nagcarlan, Laguna. Kay Maria Fee Talbe. Kay Jerry Calderon, at sa pamilya niya dyan sa Tarlac, watching from Abu Dhabi, UAE. Kay Francis J, at sa pamilya Falda at Magana, dyan sa Huban, Sorsogon. Kay Rodel Gabarda at sa Gabarda family, dyan sa Nabua, Kamsor. Kay Joanna Mail at kay Carolina Manrique Guban. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.